Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag niyo kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Latest update po ito sa mga kaso ni Pastor Apollo Quibulog. Tiyak, diretso ho ito sa kulungan kung magkataon na mahuli ho siya. So ito po, alam naman po natin na may mga sumuko na kanyang mga kasamahan pero nakapagpiyansa nga ho mga ka-aksyon. At ito nga ho si Kibuloy, pwede din po siya magpiyansa ng ang isa doon na kaso is 82,000, tapos yung isang kaso mahigit 200,000, no? Correct me if I'm wrong. Pero may kaso po siya na inilabas na ang warrant of arrest sa Pasig ho mga ka-aksyon, na kung saan pinag-uutos na ipapa-aresto na ho siya mga ka-aksyon. At yung kaso niya sa Pasig is qualified human trafficking na kung saan nubil ho mga ka-aksyon. Kapag maaresto na siya, siguradong padlock ho siya mga ka-aksyon, mga kakamping. Wala na ho itong kawala kasi nubil ho ang naging kaso. Sa tingin nyo ba, susuko pa ba si Pastor kung ganito? Kaya niya bang isakripisyo ang kanyang sarili? Diba? Kung malaman niya ito na nubil ang isa niyang kaso doon sa Pasig. So alam naman ho natin na doon sa Davao ay na-dismiss nga ang isang kaso ni alias Amanda pero binuhay muli. So ito mga ka-aksyon, naalisin sa Davao ang mga nasabing kaso at ilipat doon sa Pasig ho mga ka-aksyon. Yun yung sinasabi ni Sara Duterte sa kanyang official statement na kung saan sinabi niya justice for Kibuloy at sana dalhin sa tamang korte. May mga korte pala na hindi tama. Di ba? Baka sa Davao ang tama. Di ba? Kasi malakas si Kibuloy doon sa Davao. Kaya mas maganda ho yan ang gusto ng Department of Justice, no? Na ilipat ang kaso na nagsulat ho sila sa korte na kung saan nire-request na alisin or ililipat doon sa Pasig ang mga nasabing kaso. Yun ang pahayag ng Department of Justice. Ito po mga ka-action, panoorin po muna natin itong balitang ito. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na sumulat sila sa Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., hiniling nila na ilipat dito sa Maynila, partikular sa Pasig City, ang kaso ni Apollo Quiboloy at 5 iba pa na nasa Davao City. Ito ay may kinalaman sa child abuse at maltreatment. Sa ngayon, may isa pang kaso si Quiboloy kaugnay naman sa qualified human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court. Positibo naman ang DOJ na pagbibigyan sila ng Korte Suprema. Kami naman, nagsulat na kami sa court administrator na ipalipat ang venue ng kaso na final sa Davao. Ito yung kaso for child abuse and maltreatment at ipapalipat namin sa Pasig din yung kaso na to, no? So abangan na lang natin, but tingin ko naman sa mga ganong request ay kadalasan naman pinagbibigyan tayo ng court administrator dyan. Samantala, sinabi pa ni Yusek T, pinoproseso na nila para ilagay sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ ang complainant o biktima sa kasong child abuse ni Quiboloy. Paliwanag ng DOJ, ito ay dahil nakatatanggap na rin ito ng banta sa kanyang buhay. Kailangan talaga dahil naman siyang key witness dito sa kasong to at sa kanya nanggaling, no, na meron siya may nararamdaman siya mga threats sa kanyang buhay, kaya karapat-dapat lang na mailagay siya sa WPP. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang latest update regarding sa mga kaso ni Quiboloy ho mga ka-action. So ito po ang malaking tanong ho sa atin. Kapag malaman ba ito ni Pastor Quiboloy, susuko ba siya? Na alam niya naman na siguradong habang buhay ho siya kasi noble ho ito. Diba? Isasakripisyo kaya ang kanyang sarili para para mabayaran niya ang ginawa niyang kasalanan? Diba? Sus.
Eto mga ka-action na, sa mukha pa lang ni Kibuloy, hindi ho yan magpapahuli. Oo. Mga estratehiya niya lang yung mga pagdrama-drama niya at mga kaartihan niya. Di ba? Hindi na ho yan susuko. Di ba? Kung mahuli man yan, iwan ko lang. Kung manlaban ka, di mas maganda kung manlaban ka. Nang sa ganun, malaman kung hanggang saan ang tapang at apog mo. Di ba? Alam naman po natin na marami ang nagsasabi na mga kanyang mga taga-suporta ng mga content creator na ang ibang kaso is na ibasura nga ho. Pero doon yun sa Davao. Di ba? Iba dito sa Maynila kapag dito yan malipat. At wala naman batas na nagsasabi na kapag na-dismiss ang nasabing kaso sa isang korte, hindi na pwedeng mag-apila. Pwede pa rin mag-apila, mga ka-action, sa pinakamataas-taasan na hukuman. Kaya yun ang buong akala ng ating mga kaibigan sa kabila ng mga syunga-syunga. Ang buong akala nila is hindi na pwedeng buhayin ang kaso. Kaya payo ko po sa inyo na inyong mga content creator ni Pastor Kibulog, sumuko na si Pastor. Sumuko na siya. Pero alam ko, 100% hindi na ho yan susuko kapag malaman niya na inilabas na rin ang warrant of arrest para sa kanya na qualified human trafficking na kung saan wala ho siyang piyansa. Nobel! Kaya padlak ka, Kibuloy. Yan din ang bagay sa'yo na maano ka para pagbayaran mo yung ginawa mong mga kasalanan. Di ba? Huwag ka na magpara-inarte na appointed son ka. Wala kaming inaano na appointed son ka na gumagawa na akala mo banal. Yung pala sa kabila ng iyong paging banal-banalan, may mga lihim ka pala na dapat pananagutan. Kagyan ang aming aabangan. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, Chida Action Man. Good evening everyone. Beautiful.